Shalom everyone. This is Pastor Joel from Anchored Life Ministry. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. At sa oras nito, samahan niyo po ako. Tayo po ay sama-sama na mag-aral at magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Please take time to hear and listen to the Word of God. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Ama, Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father God, kami po rin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. I pray, Father God, O Lord, na kami po ay inyong samahan, Panginoon, mula sa akin, Lord, na maghahayag ng iyong mga salita. At gayon din, Panginoon, Lord, I pray, Panginoon, sa mga kasama ko, Panginoon, na makakapakinig, Lord, ng iyong mensahe na ito. I pray, Father God, na iyong mga salita na ito, Panginoon, tunay na buhay, tunay na makapangyarihan, kumikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I pray na yung mensahe na ito, Panginoon, ay makapagbigay, Panginoon, kalakasan, pag-asa at kapayapaan, Lord God. I pray, Father God, na ikaw, Panginoon, Lord, na mangungusap bawat isa, Panginoon, na makakapakinig ng iyong mensahe na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay sa pangunguna at gabay ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, araw mo. Ito po ang aking hiling at panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is in the book of Exodus chapter 13. Praise God. Samahan niyo po ako, mga kapatid, kung mayroon po kayong mga Bibles dyan. Please get your Bibles, at kung mayroon po kayong mga ballpen, lapis, at saka notebook, susulatan, mas maganda po. But, samahan niyo po ako, mga kapatid, in the book of Exodus chapter 13. Isang napakagandang chapter in the book of Exodus, na kung saan children of Israel ay lalabas na mula sa Ehipto, from the land of Egypt, the house of bondage and slavery. Sila ngayon ay malaya na. Sila ngayon ay papunta na sa Promised Land, ang lupain na saan ay ipinangako ng ating Panginoon, children of Israel, of Abraham, Isaac, and Jacob. Sa inyo pong Bible, samahan niyo po ako. Exodus chapter 13, beginning from verse 1. The firstborn consecrated. Verse 1. Then the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn. Whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. Consecrate. Now, yung word po na consecrate,
dito po sa aking Bible, ang version po nito ay New King James Version. At sa iba pong version, kagaya ng NIV or New International Version, the King James Version, and then the ESV or the English Standard Version, ang word po na ginagamit ay consecrate. At sa ibang version, like the American Standard Version, ASV, ang ginamit po na word ay sanctify. At sa New Living Translation, ang ginamit po na word ay dedicate. At sa atin po, Tagalog version, Filipino version, ay italaga o ilaan, to set it apart. Kaya yan po ang kahulugan ng consecrate. Consecrate, sanctify, dedicate, italaga o ilaan. At yan po ngayon ang commandments or law ng ating Panginoon for the children of Israel, na ngayon sila ay lalabas na mula Egypt. Sabi ng Panginoon, lahat ng panganay ay itatalaga or ilalaan para sa akin. Panganay na lalaki ng mapatao o hayop ay itatalaga sa akin ang panganay na lalaki. Lahat. Now, ito na ngayon yung the law, ang tinatawag na the law of redemption of the firstborn. Kung matatandaan po natin in chapter 12, na kung saan ay nangyari yung 10th plague, the last plague, which is yung pinaka-heavy na plague na ipinadala ng ating Panginoon in the land of Egypt. The 10th plague or the death of the firstborn. Kung saan ay makikita natin doon na wipe out yung lahat ng firstborn. Magmula sa anak ni Pero na lalaki hanggang doon sa pinakamababa na servant, kanyang panganay ay namatay. Because that is the plague. Ganun din sa mga hayop. Lahat ng panganay ng mga hayop ay kasamang namatay. Why? Because walang nakita na dugo doon sa kanilang mga pintuan, doon sa mga hamba ng kanilang pintuan. Kaya the death angel pumasok doon. According sa plague, papatayin ang mga panganay kapag walang dugo doon sa may pintuan. Like doon sa mga Hebrews, according sa pinag-utos ng ating Panginoon, na Passover, meron silang dugo doon sa pintuan, mula doon sa Passover lamb na ginamit, according sa prescription ng ating Panginoon, sa lamb na gagamitin, yung blood nun, ilagay sa hamba ng pintuan, at nung dumating ang death angel, nakita yung dugo, kaya nag-pass over. Hindi dumating sa kanila yung judgment. Like in the Egyptians, nangamatay ang kanilang mga pangalan. Chapter 12. Ngayon, in chapter 13, the law of redemption of
the firstborn. Ngayon naman ay itatalaga ating Panginoon ang lahat ng mga panganay. Panganay na lalaki ay po dito sa salita ng Panginoon. And then moving on in chapter 3, verse number 3, the feast of the unleavened bread. At ito po ay nauna nang binanggit ng ating Panginoon. The book of Exodus, chapter 12, verses 14 to 20. Ito po yung gagawin nila, the feast of unleavened bread, after the Passover. And then in verse 3, and Moses said to the people, remember this day in which you went out of Egypt, out of the house of bondage. For by strength the hand of the Lord brought you out of this place. No leavened bread shall be eaten. Moses said to the people, imagine mga kapatid, si Moses, magsasalita siya sa mga tao. Gaano karami yung tao na pagsasalitain niya. At that time, mga kapatid, approximately, the children of Israel na lalabas doon sa land of Egypt, going to the promised land, is approximately 2 to 3 million, mali 3 million katao. Doon po magsasalita si Moses. Wala po siyang gamit na microphone, wala po siyang gamit na megaphone, but his pure voice ang kanyang gagamitin. At ito ang sasabihin niya sa mga tao. Ito yung nais niyang isaksak or ipaunawa sa puso at isipan ng mga tao. Sabi ni Moses, remember this day in which you went out of Egypt, out of the house of bondage. For by strength of the hand of the Lord brought you out this place. Yan ang gustong maunawaan, palaging maunawaan, palaging alalahanin ng mga tao. Na kaya sila nakalabas ng Ehipto, out of the bondage, out of slavery, kaya sila nakalaya. It's because the hand of the Lord, because of the strength, dahil sa kalakasan ng ating Panginoon. Kaya sila ay nakalaya. At sabi niya, no leavened bread shall be eaten. Walang kakain ng tinapay na may levadura. Verse number 4. On this day you are going out in the month Abib. Yeah. In the month Abib. What is the month Abib? Month Abib. Yeah. Month Abib is the first month of the Hebrew calendar. Ito yung unang buwan nila. According sa itinalaga ng ating Panginoon mula sa kanilang paglabas sa Ehipto. This is their first month. Month Abib is the first month of the Hebrew calendar. And now, month Abib is now also called the month of Nisan in the modern Jewish calendar. So month Abib and month Nisan is the same. May mga references tayo niyan
in the book of Nehemiah, in the book of Esther, also the first month. And it's amazing na yung month Abib or month Nisan sa ating panahon ngayon ay nagfo-fall siya in the month of April. So yung kanilang first month Abib, sa atin nagfo-fall sa ating calendar, in the Gregorian calendar, month of April. Okay? And interesting, no? Dahil the month Abib, first month, doon ginanap yung Passover, and then followed by the Feast of the Unleavened Bread. At sunod-sunod na po yun. 7 Jewish festivals. But then sa atin, in the month of April, in our calendar, the Gregorian calendar, naroon yung ating Holy Week. Diba? Minsan nagpo-fall siya sa March, minsan nagpo-fall siya sa April, but mostly ang ating Holy Week or Lenten season, madalas nagpo-fall siya in the month of April. Okay, na kung saan ay nagsisimula siya sa Palm Sunday, and then followed by the suffering and the death of Jesus Christ on the cross, and then Resurrection Sunday. That is our Holy Week. And in parallel doon sa kanila, month Abib, nila ginaganap Passover, na kung saan ay nagpatay sila ng lamb. Yung lamb that is unblemished, walang kapintasan, male, the first year, at dapat wala siyang bali. Yun po yung prescription. And in parallel, ang katuparan ng lahat na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. He is the ultimate sacrifice. Si Jesus Christ is the perfect Lamb of God. The Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the Lamb of the Lambs. Unblemished, walang kapintasan. The unleavened bread speaks of the sinless life of Jesus Christ. Walang kapintasan ang ating Panginoon. Kaya, the Passover and the Feast of Unleavened Bread speaks of the Lord and Savior Jesus Christ. The Passover and the Unleavened Bread is the shadow. And Jesus Christ is the substance. Si Jesus Christ ang katuparan ng lahat ng ito. Okay? In verse 5, tuloy po natin. And it shall be when the Lord brings you into the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Hivites, and the Jebusites, that is now the modern day Israel, which he swore to your fathers, that is Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, mga kapatid, the land of Canaan na ngayon ay Israel is a land
flowing with milk and honey. Ibig sabihin mga kapatid, napakataba, napaka-fertile ng lupa na yun. At tunay naman mga kapatid, kung makikita niyo po ngayon sa bansang Israel, kahit ano itanim nyo ay tumutubo. At hindi lang siya basta tutubo, kapag siya ay namunga, ay talaga namang napakahitik ng mga bunga. Because the land is fruitful, the land is fertile. According sa sinasabi ng ating Panginoon, is the land flowing with milk and honey, that you shall keep this service in this month. Law of God, commandments of God, na ito ay gagawin nila sa buwan na ito. Verse 6, 7 days you shall eat unleavened bread, and on the 7th day there shall be a feast to the Lord. Itong araw sila kakain ng tinapay na walang lebadura. At pagkatapos nun, on the 7th day, there shall be a holy convocation to the Lord, or there shall be a feast to the Lord. Now, imagine mga kapatid, itong araw silang kakain ng walang lebadura. Just imagine, yung tinapay na walang lebadura, walang lasa, at walang lambot. Imagine, itong araw silang kakain. Hindi yan yung kagaya ng ating mga tinapay. Diba? Yung mga tasty. May pampaalsa siya. May libadura. Kaya kapag pinipit mo siya, mapipisa mo siya. Kasi may hangin. Unlike the unleavened bread. Ang unleavened bread talagang puro siya. Walang hangin. Walang lebadura, walang pampaalsa, walang yeast. So imagine, 7 araw silang kakain. Tayo nga, kung may tinapay tayo, yung normal na tinapay natin, and then meron tayong iba't ibang klaseng palaman. Kahit pa marami tayong masasarap na palaman, pero kung yun yung kakainin mo araw-araw for 7 days, imagine, parang nakakaumay. But then this is the law, this is the commandment of God for the children of Israel. Kailangan nilang gawin at sundin the feast of the unleavened bread. And then verse number 7, unleavened bread shall be eaten 7 days. Maliwanag na pinag-uutos ng ating Panginoon. And no leavened bread shall be seen among you, nor shall leaven be seen among you in all your quarters. Pinag-uutos ng ating Panginoon na hindi lamang sila kakain ng tinapay na walang lebadura, kundi dapat ay wala rin makikita na lebadura bukod sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga tirahan. Verse number 8, and you shall tell your son in that day, saying, this is done because of what the Lord did for me when I came up from Egypt. They will testify sa kanilang mga anak na ganito ang ginawa sa amin ng Panginoon. Out of Egypt, pinalaya kami dahil sa ginawa ng Panginoon para sa amin. Out of the house of bondage and slavery. They will testify sa kanilang mga anak.
Verse 9, it shall be as a sign to you on your hand and as a memorial between your eyes that the Lord's law may be in your mouth. For with a strong hand the Lord has brought you out of Egypt. You shall therefore keep this ordinance in its season from year to year. So ito na yung kanilang gagawin. Taon-taon. From generations until generation. They will keep this ordinance in its season. Kada taon, yun yung gagawin nila. As a memorial. Ito yung memorial nila kung paano inilabas sila ng ating Panginoon from Egypt. At hanggang ngayon, even sa ating panahon ngayon, patuloy na ginagawa ito ng mga Jewish people. Passover and the Feast of Unleavened Bread. In each season, kada taon. Okay. Tuloy po natin. And then in verse number 11, ito naman po, the law of the firstborn. At dito medyo inelaborate na ng ating Panginoon about yung pagtatalaga ng mga panganay sa ating Panginoon. In verse 11, and it shall be when the Lord brings you into the land of the Canaanites, as He swore to you and your fathers, and gives it to you, that you shall set apart. Yeah. You shall set apart, or you consecrate, you sanctify, you dedicate, you set apart to the Lord all that open the womb, that is every firstborn that comes from an animal which you have. The males shall be the Lord's. Dito maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon, the law of the redemption of the firstborn. Na lahat ng ipapanganak na lalaki, panganay, ito ay isa-set apart, ito ay pagmamayari ng ating Panginoon. Maging tao man o maging hayop. Panganay na lalaki, yan ay i-dedicate sa ating Panginoon. Verse number 13, but every firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb. And if you will not redeem it, then you shall break its neck. Wow, this is interesting. All the firstborn of man among your sons you shall redeem. Yung mga panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, and then sabi doon, you shall redeem. Sila ay tutubusin. All the firstborn male is dedicated to God, but you shall redeem them. Yan, tutubusin sila. Kaya lang, in pagtutubos, there is the price of redemption. Hindi siya ganun kadali. There is the price of redemption. Ibig sabihin, you need to give a sacrificial offering. May mga bagay na gagawin ka. May mga bagay na i-offer ka para sa Panginoon, according sa law, according sa commandments of God, according sa sinet na ordinance ng ating Panginoon, you shall give a sacrificial offering to the Lord para mo ma-redeem
yung iyong panganay na lalaki. Verse number 14, so it shall be when your son asks you in time to come, saying, what is this? That you shall say to him, by strength of hand, the Lord brought us out of Egypt, out of the house of bondage. Kapag sila ay nagkaroon ng pagkakataon na itinanong ng kanilang mga anak na bakit nangyayari ang mga ito? Bakit ginagawa ang mga ito? Ano ba yung mga ibig sabihin ng mga ito? And they will testify na sasabihin nila, by strength of the hand of the Lord brought us out of Egypt. Kaya kami nakalabas sa Ehipto ay dahil sa kalakasan ng Panginoon, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Out of the house of bondage. Verse 15, and it came to pass when Pharaoh was stubborn about letting us go, that the Lord killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beast. Therefore I sacrifice to the Lord all males that open the womb, but all the firstborn of my sons I redeem. Yan yung mga bagay na ite-testify, ipapaliwanag nila sa kanilang mga anak. Yung time na yon, si Pharaoh ay nagmamatigas, ayaw payagan ng children of Israel na lumabas sa Ehipto, and then dumating sa kanila yung plague, which is the 10th plague, which is the death of the firstborn, at doon ay nangamatay ang lahat ng panganay mula sa panganay ni Pharaoh at hanggang doon sa panganay ng kanyang mga servant at maging sa panganay ng mga hayop, lahat ay na-wipe out ang lahat ng mga panganay in the land of Egypt. Kaya ngayon, sabihin nila, ay aking isinasacrifice or idinededicate, isinaset apart ang mga panganay na lalaki. But, kailangan nilang tutusin. All the firstborn of my sons, I redeem. Tutubusin ang mga panganay na lalaki. It shall be as a sign on your hand and as frontlets between your eyes. By strength of hand, the Lord brought us out of Egypt. Kaya itong mga ginagawa na ito, lahat ito ay as a memorial, in commemoration kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Tanging ang Panginoon lamang ang nag-alis sa kanila mula sa Ehipto. And then in verse 17, isa sa magandang part sa chapter na ito. In chapter 13, the wilderness way. Ito na yung time na aalis sila sa Ehipto, and then they will be on their journey going to the promised land. And then in verse 17, then it came to pass when Pharaoh had let the people go that God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest perhaps the people change their minds when they see war
and returned to Egypt. So God led the people around by way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. So ngayon ay sila ay lalakad na out of Egypt dahil pinayagan na sila ni Pharaoh. But then, ang sabi doon ay nilid sila ng ating Panginoon hindi doon sa shorter route, kundi doon sila inilid ng ating Panginoon sa longer route, which is the way of the wilderness or the wilderness route. So bakit? Bakit ganon? Imbis na mabilis silang makakarating doon sa promised land, ba't doon sila pinadaan ng ating Panginoon? What is the purpose? At tunay nga na from Egypt going to the promised land ay may malapit na daan. According sa pag-aaral ay from Egypt going to the promised land ay 11 days by walking. 11 days noong panahon na yon at maging hanggang ngayon. 11 days journey by walking from Egypt going to the promised land, Canaan na ngayon ay Israel. 11 days journey lang. Although mahaba pa rin yung lakaran, 11 days compared sa wilderness route, which we know 40 years silang nasa wilderness bago sila nakapasok sa promised land. At kung maaalala nyo, at the time of Joseph in the book of Genesis, na si Joseph, na siya na yung governor of Egypt, at nagkaroon ng famine sa land of Egypt, in the land of Canaan, matatandaan natin doon na yung kanyang mga kapatid ay nagpapabalik-balik from Canaan to Egypt, from Egypt to Canaan, and so on and so forth. Why? Because doon sila kumukuha ng pagkain nila doon sa Ehipto. Then babalik sila. So may shorter route. But then, sabi dito, interestingly, na inilid sila ng ating Panginoon sa longer route, which is the wilderness route. So what is the reason? What is the purpose? Bakit nila ginawa? Maging ako, mga kapatid, naging katanungan ko rin yan noon, ano? Bakit? Bakit doon pa sila dinala ng ating Panginoon? Bakit hindi na lang doon sa mas mabilis? Shorter route. Para sila yung mabilis na makarating doon sa promised land. At here is the reason why. May purpose ang ating Panginoon. Because alam ng Panginoon, lahat ng bagay, nakikita niya lahat ng bagay. At hindi lang yon, alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso at isipan, children of Israel. Kaya, ito ang sabi ng Panginoon, this is the purpose kung bakit sila pinadaan sa wilderness. Lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. Yun yung purpose ng ating Panginoon. Sabi doon ng ating Panginoon, baka kapag nakarating sila ng mabilis doon sa promised land at nakita nila yung gera, ay muli silang bumalik sa Ehipto dahil malapit lang. Nakita nila na may mga kalaban doon
may labanan, may gera, mabilis silang magdi-decide na babalik muli sa Ehipto dahil malapit lang. Okay? At tunay naman, dahil doon sa promised land, although yun ay lupang pangako ng ating Panginoon na sinasabi doon, a land flowing with milk and honey, matabang lupa, fertile land, fruitful land, I believe napakaganda, luscious green, naroon dahil matabang na yung lupa. Pero, take note mga kapatid, na maraming nakatira doon. Maraming nasyon ang nakatira doon. Ibig sabihin, marami silang ibabattle doon. Hindi sila pupunta doon at papasok na lamang basta at kukuhanin yung land. Although yun ay itinalaga na para sa kanila, pero may mga naunang nakatira doon. Sinasabi, Canaanites, ano pa ba? Hittites, Hivites, Jebusites, Amorites, lahat na ng ites naroon yung mga kalaban nila. At hindi lang basta-basta yung mga kalaban nila, hindi lang pipitsugin yung mga kalaban nila doon. Sanay sa labanan yung mga nakatira doon, at gayon din sila ay mga giants. Malalaki sila, talagang malalaki. Kaya that is the purpose. Kaya doon muna nila at doon muna inilid ng ating Panginoon ang children of Israel, the land of the wilderness or the wilderness route. Why? For the purpose of to teach them. Tuturuan muna sila ng ating Panginoon. Ite-train muna sila ng ating Panginoon para sila ay maging handa. Teach them and to prepare them. Turuan silang laban, palalakasin sila, physically, mentally, and spiritually. Ihahanda sila ng ating Panginoon doon. Lahat ng bagay ay ituturo sa kanila ng ating Panginoon in the wilderness. Yan. So that is the purpose. Lahat ng mga pangyayari, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon, mula noon, makikita natin dito in the children of Israel, maging sa ating buhay ngayon, ginagawa ng ating Panginoon ay may purpose. Minsan nga lang ay hindi natin agad-agad maunawaan kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Minsan nagkakaroon tayo ng katanungan, bakit ganito ang nangyayari sa ating buhay? Bakit nangyayari itong mga bagay sa ating buhay? At pakatandaan po natin mga kapatid, may purpose ang ating Panginoon. Bakit nangyayari ang lahat ng yan? Kailangan na natin gawin ay matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ipanalangin natin. Humingi tayo ng kasagutan sa ating Panginoon. Lord, ipaliwanag mo, Panginoon, ang mga pangyayari nito at tulungan mo ako na malagpasan ang lahat ng mga ito. Magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi pa man natin nauunawaan o wala pa man tayong kasagutan patungkol sa mga bagay na yan na nangyayari sa ating mga buhay pa. Patuloy tayong manalangin and we seek for answer sa ating Panginoon. Patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. So may purpose, God has a purpose. So God led them in the wilderness way for the process of refining and purification. So hindi lamang sila tuturuan doon, prepare them, also to prepare them, but there is also the process of refining and purification. Kasi doon ay makikita ng ating Panginoon
kung sino talaga ang tunay na nagtitiwala sa Kanya, kung sino talaga yung tunay na nananampalataya sa Kanya, kung sino talaga yung tunay na sumusunod sa salita ng ating Panginoon. That is the refining process, the purification process in the wilderness. Lahat yun ay ituturo sa kanila ng ating Panginoon. Because wilderness, alam natin, wilderness, disyerto, wala kang ibang makikita dyan sa disyerto. Kundi puro buhangin. Okay? Kaya, napakahirap dyan ng pagkain, inumin, and then yung kanilang protection. They are so vulnerable sa mga attack ng kaaway na nakapaligid sa kanila on their journey. Kaya ituturo sa kanila ng ating Panginoon na sa Panginoon lang magtiwala. Sapagkat alam ng ating Panginoon yung na kung ano yung nasa puso at isipan nila. Maaaring nakalabas na sila sa Egypt. Pinalaya na ng ating Panginoon. At tunay, sabi ng salita ng Panginoon, kung sino yung pinalaya ng ating Panginoon ay tunay na malaya na. Pinalaya na sila ng ating Panginoon. But God knows their heart. God knows what they're thinking. God knows what is in their heart. Maaaring nakalabas na sila ng Egypt, but their heart ay naroon pa rin. Kaya gustong burahin ng ating Panginoon lahat na everything about Egypt, about bondage, about slavery, na ituturo ngayon sa kanila ng ating Panginoon na wala silang ibang aasahan, wala silang ibang pagtitiwalaan, kundi ang Panginoon lamang. In the wilderness, walang pagkain, walang inumin, walang protection. Na Panginoon lamang ang lahat ng magpo-provide. Ang lahat ng yun. Ang tunay naman, makikita natin sa mga succeeding chapters. And we know the story, or we know this event. Hindi lamang siya basta story, but this is an actual event, mga kapatid. We know this event, yung mga succeeding events on their wilderness journey na ang Panginoon ang nag-provide sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pagkain, pinadalahan sila ng Panginoon ng mana. Every day, nagpapadala sa kanilang Panginoon ng mana upang kanila kakainin. Kung sila ay nauuhaw, nagpapabuka ng ating Panginoon ng tubig nasa lupa, sa bato, para kanilang iinumin. Imagine. Lahat na yan ay pinoprovide ng ating Panginoon. Maging sa protection, kailangan nila ang Panginoon ang cover, hedge of protection, all the children of Israel in their journey. Kaya yun yung nais na gawin ng ating Panginoon, ituro ng ating Panginoon to the children of Israel na sila ay ang matuto na sa Panginoon lamang tiwala. Nanampalataya. Tinuturuan sila ng ating Panginoon. Pinapalakas sila ng ating Panginoon, hindi lamang physically, kundi mentally and spiritually. Their faith, their belief, lahat, pinarabay ng ating Panginoon, lahat. Miracles, signs, and wonders, ipinakita sa kanila ng Panginoon. Sinasabi sa kanila ng Panginoon, ako si Yahweh. Sabi lang, I am that I am. Ako lamang ang
nag-iisang Diyos. Ako lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Dinedeclare ng ating Panginoon. All the children of Israel. Purihin ang Panginoon. Tuloy po natin. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had placed the children of Israel under solemn oath, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here with you. Kabilin-bilinan ni Joseph nung siya ay nabubuhay pa sa kanyang mga kapatid, and also to the children of Israel. Kabilin-bilinan ni Joseph. He is very sure. Sabi ni Joseph, darating ang panahon, bibisitahin kayo ng ating Panginoon at ilalabas kayo ng ating Panginoon sa lugar na ito. Pabalik doon sa promised land. Sabi ni Joseph, kapag nangyari yung time na yon, ay dalhin nyo, isama nyo yung aking mga buto. Narito sa Ehipto, papunta doon sa promised land. At ito na yung katuparan ng sinasabi ni Joseph. Sinasabi ni Joseph na He will surely visit you. At ito na yung katuparan na sinasabi ni Joseph. At ganun nga yung kanilang ginawa. So they took their journey from Sukkot and camped in Etham at the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. Wow! So amazing. This is a miracle na ginawa ng ating Panginoon for the children of Israel on their journey. Every day, nakikita nila ang miraculous work ng ating Panginoon. Imagine, in the wilderness, isa sa pinakamahirap sa wilderness, desert, hindi lamang yung mahirap yung pagkain, hindi lang mahirap yung tubig, but yung weather condition sa wilderness, desert, ay very extreme yung weather condition doon. Ibig sabihin, sa araw, kapag araw ay tunay na mainit. Mainit. At kapag dumating naman yung gabi, ay tunay na napakalamig. Extreme weather condition. Kaya sa araw, matinding init, naglalakad sila on their journey. Ang nagsisilbing lilim sa kanila ay yung clouds. Ang Panginoon ang nagsisilbi sa kanilang pillar of cloud by day na naglililim sa kanila kasi wala silang masisilungang kahit ano doon, puno, wala. But the clouds above them serve as lilim to cool them and then also to guide them. Dahil wilderness, wala pang mga roads noon, wala pang mga daan na susundan mo or mga signage. But ang tanging guide nila ay ang ating Panginoon, the pillar of cloud by day. At sa gabi naman, kapag sila'y mamamahinga sa napakatinding lamig in the wilderness, the pillar of fire naman ang nagsisilbing liwanag sa kanila. Pillar of fire in the midst of them, kasama nila ang Panginoon. Dahil hindi lamang sila inilabas doon ng Panginoon sa Egypt, but then sinasamahan sila ng ating Panginoon. Sa gabi, may pillar of fire sila serving as
ilaw sa madilim, in the midst of darkness, in the wilderness. At hindi lang ilaw, kundi yung pillar of fire ay nagsisilbing init para sa kanila, laban sa matinding lamig in the wilderness. At gayon din, it serves as a hedge of protection, or a covering protection para sa kanyang bayang Israel. Every day, ganun ang ginagawa ng ating Panginoon. At the children of Israel, si Moses, Aaron, all the children of Israel, every day, nasasaksihan nila ang mga kamangha-mangha na ginagawa ng ating Panginoon. Miracles. Every day, they witness the miracle of God. At hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. But sadly, we know the story na bagamat nakita nila, na-witness sila every day at sa mga susunod pa na chapters, the book of Exodus, the Red Sea crossing, yan, miracles after miracles ang nasaksihan nila. Ginawa ng ating Panginoon para sa kanila. But sadly, maraming tao ang hindi nakapasok sa promised land. Actually, the first batch na lumabas out of Egypt going to the promised land, the first batch, excluding si Joshua and Caleb, lahat ng iyon ay nangamatay in the wilderness. Even si Moses na lingkod ng ating Panginoon, hindi na siya nakapasok na promised land. The book of Deuteronomy, ipinakita na lamang ang ating Panginoon kay Moses yung promised land. Ipapasukan ng bayan Israel, children of Israel. Nakita ni Moses, but then hindi na siya nakapasok. Doon na siya kinuha ng ating Panginoon. So very sad, mga kapatid, because millions and millions of children of Israel hindi nakapasok sa promised land. But si Joshua and Caleb lamang from the original batch or original generation ang nakapasok sa promised land. Si Joshua, si Caleb, at ang mga kasama niya ay new generations na. Kaya yun yung tinatawag natin ang Joshua generation. Si Joshua, si Caleb, at new generation, yung mga anak-anak na lang, nakasama nila na nakapasok mo sa project. So sadly, even though mga kapatid, every day nakikita nila ang miracles ng ating Panginoon. But then, hindi sila nakapasok. Why? According in the book of Hebrews chapter 3, sabi doon ng ating Panginoon, He did not let them to enter into His rest. Why? Because of their rebellion. Because of their unbelief. That is why God did not let them enter into the promised land at hinayaan ng Panginoon at doon na lamang sila makakain. The wilderness. So sad. So sad. Imagine, mga kapatid. So that is the purpose na ating Panginoon. Process of teaching them, preparing them, and also refining them. Purification. Doon talaga masasala kung sino talaga yung nagtitiwala, nananampalataya sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon, that is chapter 13. At sa mga susunod na chapter, mga kapatid, samahan niyo po kami. Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang salita ng Panginoon. Now, sa ating pong panahon ngayon, in our modern day and age, as a believer and as a follower of Jesus Christ,
Kailangan po natin maunawaan, mga kapatid, na minsan inaalaw tayo na magdanas ng trials, challenges, hardship sa ating mga buhay. Minsan inaalaw tayo ng Panginoon na dumaan sa wilderness way. Why? Because nakita natin, nasaksihan natin ang children of Israel. May nais na ituro sa atin ang ating Panginoon to teach us, to prepare us. Maaring may great blessing na nakaabang sa atin ang ating Panginoon. But He is not allowing us na mabilis natin makuha lahat ng yan. But pinapadaan muna tayo sa kanyang way, in His way, to teach us, prepare us, so that when time comes, the right timing, God's timing, ay ready na tayong i-accept yung blessing na yun. At ma-handle natin ang maayos yung blessing na nakalaan para sa atin. And also to refine us, to purify us. Kaya tayo pinapadanas ng ating Panginoon iba't ibang klaseng trial. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga wilderness na pinagdadaanan sa ating mga buhay. Refine us, to purify us, para patuloy tayo turuan ng ating Panginoon, para patuloy tayong pagtibayin ng ating Panginoon na in our wilderness, wala tayong ibang nakikita, wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang sasandigan, kundi ang Panginoon lamang. Na sa Kanya lamang tayo asa, na sa Kanya lamang tayo titingin. At in our wilderness journey, tungo to sa Kanyang promise, blessing, provision, na siya magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya, ano man yung ating pinagdadaanan, mga kapatid, iba't iba tayo ng mga pinagdadaanan, iba't iba yung mga buhay natin. Meron kayong pinagdadaanan, kami meron din pinagdadaanan. Iba't iba yung wilderness natin. But then, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon at hindi niya tayo bibigay. Patuloy tayong umasa sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako dahil ang Panginoon, siya ay tunay at tapat sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang mga salita. Kung ano yung sinabi niya, ano yung Kanyang ipinangako sa atin, 100% mga kapatid. No doubt na ito ay ibibigay na sa atin. Ano yung pangako niya sa atin. Basta matuto lang tayo mga kapatid. Patuloy, walang palataya, sumunod, at magtiwala sa ating Panginoon. Na siya lamang ang source ng lahat. Magbibigay sa lahat ng ating pangangailangan. Na hindi ang ating kalakasan, hindi ang ating karunungan, wala tayong ipagmamalaki. Kundi lahat, kaya tayo'y nabubuhay every day. Every day, mga kapatid. Dahil sa grace and mercy ng ating Panginoon sa Kanyang provision. Kaya tayo'y nabubuhay. And every day, mga kapatid, ay nasasaksihan natin ang miracle na ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, that's chapter 13. Tunay na napakasarap na maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon at salamat sa inyong mga pakikinig. And I hope na itong mensahe na ito mula sa ating Panginoon ay nagbigay ng encouragement sa bawat isa, pag-asa at kalakasan.
Hanggang sa muli, kami po ay inyong sasama. Maraming salamat po. At tayo po ay mananalangin. Dakilang Ama, Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito. Sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may kaalaman sa lahat. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Kung sino ang mga nakapakinig, yung mga salita na ito, kung sino ang tunay na tumanggap sa iyong mga salita na ito, Panginoon. I believe, Panginoon, Lord, I pray na Ikaw, Panginoon, ang kikilos, Lord, sa puso at isipan ng bawat isa. By your Holy Spirit, Panginoon, ito ay magbigay ng kalakasan, pag-asa, karunungan, kaliwanagan sa bawat isa at din, Panginoon, conviction, Lord God. By your Holy Spirit, Panginoon, I pray, Lord, that Ikaw ay kikilos, Lord God, sa puso at isipan, Panginoon. Bawat nakapakinig, Panginoon. Ikaw magkaroon ng power, Lord, sa kanilang mga buhay. Conviction sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sila, Panginoon, ay patuloy naman ang palataya at magtiwala sa iyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, italaga nila ang kanilang mga buhay sa iyo. At gayon din, Panginoon, manumbalik sila sa iyo, Panginoon. Kung sila man ay napalayo, sila ay manumbalik sa iyo, Panginoon. Sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, sila ay makakilala sa iyo, Panginoon. Natanggapin ka, Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo sa kanilang mga puso as their Lord and Savior, their Master. Sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. This is not my message, but this is your message, Panginoon. Ako lamang, Panginoon, ay vessel mo, Panginoon. Daluyan ang iyong mensahe, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo ko kung pinagkatagubin, pinauubaya, Panginoon, ang lahat. This is all for your glory and honor and praise. Maraming salamat, Father God. Purihin ka, O Diyos, at ikaw ang aming pinataas. Pinapupurihan, pinasasama. Muli, Panginoon, ibinabalik ko sa iyo ang aming pinakamataas na puri, pasasalamat at pasamba. This is my prayer in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, at hanggang sa muli, purihin ang Panginoon. God bless. And Shalom.